Hi po mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog, nagsasabing magandang gabi dito sa Middle East. Magandang umaga or tanghali po dyan sa atin sa Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan. Bago po natin ipagpatuloy, baka po bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, baka naman po pwedeng paki-subscribe ng aking munting bahay, Alminda Mix Vlog, at pakipindot na rin po ng bell notification para po updated kayo sa aking mga ina-upload na reaction video. So, wag po natin kalimutan din ang i-subscribe itong ating Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Family Ka-Business, at ang kanilang editor na si Tinkin Bade. So, ang ating reaction video po ngayong gabi ay itong tungkol sa pagkompranta ng mga kagwang dito kay Renji at sila ka-business, di ba? Kumbaga, itong mga kagwang ay nagpaabot ng mga hinanaing nila o sa loobin nila dito sa pangungugali ni Renji. Di ba mga kababayan? So, although naman talaga is, alam naman po naman talaga natin, being dandoon ka sa isang team, na nakasali ka na doon sa isang team, ay kung ano man yung gawain ay pagtutulungan natin, di ba? Pagtutulungan ninyo, pagtutulungan ng mga team. So, ito dito sa base sa nating mga napanood dito kay Renji ay hindi siya marunong magkusang tumulong. Imbis na tumulong siya o may mga gawain, nandun siya tulog o kaya nagsiselfon. Ayon pa dito kay Intoy, kahit nakikita niya ng busy ang bawat isa, hindi pa rin siya marunong tumulong at hindi pa rin siya nagkukusang tumulong kung hindi siyang yung bang pagsabihan na pakisuyo naman kuya, pwede mo ba akong tulungan doon. Yon ang ugali. Mayroong kasing taong pangungugali na ganyan, na hindi marunong tumulong at hindi marunong magkusa. Kumbaga ay sa kanya is yung bang ay trabaho naman ninyo yan, hindi ko naman trabaho yan. Mayroon kasing ganon tao. So dito po natin na na kikita o nababasa natin karamihan sa mga nagko-comment dito na nagsisip-sip daw itong si Intoy o kaya nagpapalapad ng papel na gustong maging ayun, ewan kung ano yung mga komento dyan. Ito po mga kababayan, gusto ko lang po natin linawin ito. Itong pagpapadating ng mga kagwang at ends dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business, kung ano yung pangungugali ni Renji, hindi po ito kasipsipan. Ang ito po ay gusto lang nila iparating doon para makompranta itong si Renji. Alangan naman po sila lang ang kumumpranta dito kay Renji na hindi alam ng Ka-Business. Syempre, bilang isang kagwang at 3Ms na nagmamalasakit dito kay Ka-Business, dapat lang malaman nila Ka-Business kung ano yung pangungugali ng isa nilang kasamahan. Hindi po ba mga kababayan? So, alam ko po nagagalit kayo kasi doon lang sa makikita ninyong title din kay Ka-Business, magagalit na tayo na kahit hindi natin napanood. Diba? Kasi ang pagkaalam natin itinanggal itong si Renji doon lang sa pamagat ng kanilang vlog. So doon lang po natin nakita, nagko-comments na tayo, hindi na tayo nanood. Hindi na natin pinanood buong kabuuan ng video na yun kasi naasar na tayo, nag-comments na tayo. Oo naman mga kababayan, opinion natin yan, opinion ng mga viewers yan na mag-comments sila. Karapatan nila yan kung anong gusto nilang sabihin, i-comments dyan sa comment section. Kasi opinion nila yun wala naman pong nagbabawal doon. Ang amin lang po naman ay just to be clear na hindi natin ba dapat i-comments yung negative comments na kumbaga gusto na natin mangyari yun nang hindi pa nangyayari.
Yun po kasi ang dapat nating iwasan sa pagko-comments, na talagang galit na tayo dun sa isang tao na hindi pa natin napapanood yung kabuuan ng video. Karamihan po kasi sa atin ganun nagko-comments na tayo, nagagalit na tayo, hindi pa natin natapos yung istorya. Naiinis ka na from the beginning pa lang ng video, inis na yung bang na parang nanonood ka ng TV, nanonood ka ng movie, from the beginning inis ka na, ayaw mo nang mapanood hanggang end, na hindi mo alam nandoon yung magandang kwento sa ending na niya. Ganun po kasi so eto po, ipe-play po natin itong some short videos na pinapagsalita sila isa-isa sa saloobin nila, na ilabas nila ang kanilang saloobin kung ano itong pangungugali nitong si Renji. Okay mga kababayan, let's play our short videos. Sige po, panoorin natin. Yung mga gawain dito sa sa bahay, hindi na natin kailangan yun na kung sabihan ka pa, ganito. Kasi yung totoo, hindi ka na bata eh. Totoo, hindi ka na bata eh. Ilang taong ka na ba? Diba? Nakikita mo ang galaw sa araw-araw dito. Communication na, kipag-communicate ka sa amin. Ano pang pwede natin gawin? Ganun ba? Hindi yung hanggat hindi ka rin sinasabihan, wala ka rin galaw. Napapansin kita simula pa ng umpisa eh. Okay, Nay. Diba? Pasensya ka na, pero talaga nakikita ko sa'yo eh. Baga, hindi mo na ba kailangan na Sabihin tapos tapos yung pag nag-vlog ang 3Ms, kung sila lang, hindi yung paglalagi kang sumasabaw sa eksena. Huwag yun kasi bastos yung ganun sistema, bro. Huwag yun, talagang matagal na akong O yun, isa pa rin yun ang pangungugali ni Renji, na hindi lang itong sila kagwang ang nakakaobserba. Kahit mo pa naman tayong mga nanonood, naobserbahan natin yun. Yung bang pangangagaw niya ng eksena sa vlog. Kasi ano siya nakikita rin naman natin, di ba? Kumbaga bigla siyang sulpot doon sa eksena na iyon, na hindi naman dapat siya ang magsalita noon. Hindi naman dapat siya ang hahawak noon. Yun, 'di ba? Yung parang may pagkaugali siyang hindi maganda, na yung sinasabi ni ayon dito kay Kuya Buknoy is may pagkabastos. Totoo naman po pala talaga yun. Bakit ka ba sisingit doon na hindi naman ikaw ang nagbablog doon? Vlog ng mga 3Ms yun. Hindi ba mga kababayan? So, pakinggan po natin ang iba pang paliwanag. Hindi pwede yung gano'n. Ako, ang tagal ko na dito Nakikita niyo ba akong sumasabaw ako sa inyo? Di ba hindi? Kabastusan yun eh. Magpaalam ka. Kung ano ba, kailangan niyo ba ng tulong o sila magsasabi sa'yo na assist naman. Kaya lang, pa sa oras na may mga lakad, nagmamadali ka rin eh. Naiwanan mo yung kung anong pwedeng trabaho dito na panglalaki. Doon ka rin, sumasama ka rin sa Hindi gano'n. Parang ikaw ang laging nasusunod sa mga Huwag ganun. Kasi kunting kunting kalma lang tayo, kuya. Usap lang tayo. Na high blood na si Kuya Buknoy. Sino ba yung dapat na sasagutin mo muna? G, bibigyan ng pagpapaliwanag. Si Intoy ba yun? Saglit lang ba yun ay sandali lang. Si Intoy yata. Dito muna tayo kay medyo manurol. Ano ba yung bang? Ano yung mo? Yung patungkol nga po dun sa naglilinis ng garahe. Medyo lakas natin, audio natin yung wala tayo, hindi tayo nakapaglagay ng mic. Oo. Yung po, nung naglilinis ako ng garahe, CR, tsaka sa ako. Doon siya nakahiga. Pero hindi pa ako tapos maglinis. Lumabas siya. Pero nung paglabas niya, hindi siya tumulong sa akin. Kahit na may ginagawa pa ako doon. Madami, tambak yung doon. Puting. Basta yung ibang mga kagwa. Ano sila, kasama ni Papa Dits po. Umalis na. Si Puro kasi nagtatrail kay Papa Dits. Kaya yun ang nangyari.
na, Bogs. Ito nga, ito muna, Bogs. Yan. Asya ka dyan, Bogs. Alala. Yan naman ka mga ranger. Yun ang napansin ko sa'yo. Sana, pag may mga ganun Sa audio lang tayo ha, kay malayo ha. Sa camera to eh. Para pag hindi tayo masita ni boss editor. pag may mga ganun bang mangyayari. Kasi totoo yung sinasabi ni Kuya Buknoy. Malaki ka na eh. Halos magkakaroon na Kuya Buknoy, diba? Pero hindi ka naman na bata para sabihan pa na, uy, gawin mo to. Diba? Hindi nakakaya kasi ito eh, pag ginaganyan natin siya eh, di ba? Oo, kasi Kaya parang yun. sa amin din na ano na kami, kumbaga, laki na niya. Kayo rin, so, ibig yung sabihin, kayo man, kapag kalimbawang in-approach nyo pa siya ng gano'n, nakakahiya rin. Kaya Kasi talaga, nga, kaya. oo, yung naintindihan ko yung tinutumbok ng Gabong na eh. Na siguro, saklaw din yan doon sa bilin ko kanina na kung halimbawa merong ay i-approach o sabihan, ipaalam. Tama yun, pero meron din kasi mga akmang pagkakataon. No? Sa akin, kung halimbawa ang pakiramdam mo ay nakakahiya naman din ito, napaalalahanan sa kabila ng naiintindihan ko rin naman yun. Pero sa akin kasi, yun ang aking pananaw. Kaya kasintabi sa iyo, kuya, hindi tayo magkaparehas ngayon ng pananaw sa bagay na yan kasi ikaw ay nahihiya na i-approach dahil malaki na, matanda na. Ako naman, ang pananaw ko naman po, personal ko ito, mga ka-business, kahit na matanda ka, bata ka, para sa kapakanan ng malinaw ba? Para ibig sabihin baka mamaya kasi sabihin niya, hindi ko naman kasi alam eh. Di ba? Although na common sense, yung tinutumbok ni Kuya Buknoy, imposible namang hindi mo alam edad mo na yan. Di ba? Hindi ka naman kahapon pinanganak. At saka yun yung routine sa araw-araw. Pero, yun pero asintabi sa'yo hindi tayo magkaparehas ngayon ng pananaw sa bagay na yan. Okay na, sige Toy, tuloy na Toy. Yun lang sa akin, yung mga ranger. Bakit nung nakita mo ko na may ginagawa, isa lang ako doon, nakikita mo na kahit na paglabas mo man lang sa may bibit-bitin doon para pero wala kang ginawa. Lumabas ka lang lumabas ka lang talaga. Tapos pagdating doon, tumayo ka, kanta-kanta, samantala ako dito, pawis-pawis na, may pag-usap ka pa kay buddy. Tapos nakikita mo ako, walis, bit-bit ng pintura, pagbalik dun sa loob, magsasako. Tinitingnan mo lang ako eh. Yan lang sa akin, bakit ba parang walang pusa ba? Pusa. Gusto mong sagutin yung Parent G, yung pahayag ni Intoy? Gusto mong paliwanagan yun o hindi na? Happy ako yan. Ay, karapatan mo yan. Ano mo yung side mo? Una, humingi ako ng sorry kay Dahil kasi nakakita ko din na hindi siya tulungan. Sa akin kasi, akala ko kasi, mali pala. Kaya humingi ako ng sorry. Sorry pa rin sa lahat sa atin. Humingi ako ng sorry. Nagpulang talaga ako. Inaamin ko sa sarili ko yung pagpulang ako. Siguro dala na rin ng sitwasyon ko na under transition pa ako ng buhay ko. Kasabay ko ng problema o kabilaan. Pag nililipat kasama nila yung tambulong utak ko. Pero sorry pa rin. Hindi ko tinatanggi na pagkukulang ako sa inyong lahat. Yung kayo dyan, sorry talaga. Pero ano kasi dyan naranasan namin kasi ni Bugi dyan kasi dalawa kami natin dyan. Nagpapalitan lang kami dyan na pagkagabi di awags. Nagpapalitan kami dyan nilinis. Na sulo-sulo talaga kami dyan. Kaya akala ko gano'n lang kasi i-isisip na sulo-sulo dyan. Pero di ako pinagdura lang yun. Kasi
ini-expect. Basta, sorry. Kasi nung naglinis po ko dyan, minsan nagtulungan ko, minsan hindi. Maglinis ako, minsan nagtulungan ako ng bugi, minsan hindi. Pero nang naglinis na ako dyan ng banyo, kinuskos ko lahat yung paligid, palabas. Hindi na nagpatok, hindi natulungan ko. Parang bihira lang. Hindi na kaya kasama-sama tayo. Pero sorry talaga, sorry. Hindi ko tinatanggi na magkukulang talaga ako. So, Yun lang ang ano. nakakala mo, parang, Hoy, trono mo ngayon, solo ka lang. Parang gano'n. Hindi naman Hindi, ang inaano ko naman kay Power Ranger, para may mapulot pa tayo na iba pang gagawin. Diba? mabilis. Parang mabilis ba yung gagawin natin? Siguro, pagtulungan natin. Doon ako nagkulang. Yun lang ang ano ko, na sana parang na may napulot pa tayo na ibang gagawin. Tinulungan mo ako doon para Mabilis. kasi pagka ganyan, hindi naman yung pagkalabas mo naman, okay lang sana kung paglabas mo doon may dinampot ka na ibang trabaho. Wala. Andun ka lang, parang tinitingnan mo lang, tapos kakanta-kanta ka lang. Sa totoo lang, hindi sa totoo lang, tungkol ba sa practical to, ako nahihirapan eh. Ako nag-develop. At pinagpasalamat ko sa inyo yung lahat. Para sa akin din. Hindi, Maraming yung tungkol dun sa pakinabang, ang nakikinabang dito tayo lahat, hindi lang ikaw. Unang-una kung bakit ay nai-open na pag-usapan, hindi kinipin. No? At kaya nagkapaliwanagan. Ikaw may gusto ka pang sabihin. Agree ka ba dun sa ano yan? Tsaka yung sa akin kaya Power Ranger, hindi naman sa pagre-reklamo pa. Ano sabihin na, kaya mo naman yan, bakit ka pa mag-ano na. Ang pinupunta ko lang ba doon na sana mas mapadali ang trabaho pagtulungan. Correct. Ganun lang naman yun eh. Yun lang yung sa akin. Makasingit ako, makitira na ako no, sa inyong dalawa, ito kay G. Yung ba binanggit mo kanina na pagka ikaw may ginagawa na solo-solo, ay walang tumutulong sa iyo? Minsan, alam ko kasi kami ni Bukit eh, minsan tutulungan kami, minsan sulit-alis kami ng trabaho. So, ibig sabihin, yung mga oras na yon ay wala na sila siguro. Tama ako? Wow. So, wala nga pwedeng tumulong sa iyo. Dalawa lang kayo ni Bukit talaga. Kasi kung halimbawa, nakita kanila na may ginagawa at kailangan ng... Kasi makikita mo naman yung kasamahan. Makikita mo naman yung kasamahan mo kung halimbawa yung ginagawa, kailangan nito ng tulong. Ay automatic. Agree ako. Jake, pasensya ka na agree ako dun sa tulungan dapat. Doon ako pabor. Ano po mga ka-business. Ngayon, kung merong hindi sangayon sa aking ganoong pananaw na dapat na isang samahan ay dapat tulungan para mas lalong mapabilis ang trabaho. Hindi sa kinakampihan ko si Intoy, ha? Yun lang ay sa akin, paglilinaw lang. Mas makakabuti yung tulungan para mas mabilis matapos ang trabaho. Bukod dun, may mabibuild pang magandang samahan o diba no? Yung harmony ka nga. Kasi yung pagkakaibigan pa lalo pa kayo Sorry po. Gumagawa kayo ng tiyak yan, magkukwentuhan kayo, magbibiruan pa na ano, sarap sa pakiramdam sana. Yan lang naman sa akin ng team ha. Okay. Ano pa yung break? Gusto ka pa itagdag? Okay na? May ano ka pa gusto ka pa sabihin kay Intoy? Wala. Salamat lang po sa kanilang lahat. Salamat. Huwag kayo mag-alala. Solve yung problema ko. Para tulong ako mas naman. Ayos sa inyo. Anytime. Sorry. Kasi lang pa yung ano, Dr. Nock, okay ka na ba? O gusto mong hingi yung ganyang paliwanag? Hindi, Para ano yung puso ba, yung dibdib? Yung sa akin naman nga, yung kasi minsan talaga, inutusan ko siya kasi minsan nakita ko talaga ako. Nakikishow ko sa kanya. Tapos, pag nakishow ko sa kanya, tapos na, nagtataka ba tahimik na? Sumasaba ba yung loob ko sa akin?
Hindi mo, tulad na sabi ko. Sandali lang. Relax lang. Anong yung sabihin na tumatahimik na tapos na? Tapos na yung gagawin. Ang galing ni Bornok, question talaga. Galit ka ba sa akin? So, yun din talaga naman, mga kababayan, di ba? Kumbaga, kailangan pa bang makisuyo ka sa mga kasamahan mo, sa isa mong kasamahan na magtulungan ka? Sa mga team ho kasi at sa mga ganitong mga sitwasyon, kasi parang isang grupo tong team sila kaya nga ka-business team. Hindi ka na kailangan tanungin, hindi ka na kailangan kausapin na makisuyo sa iyo yung kasamahan mo na alam mo namang may trabaho, kasi this is, sabi pa na nga ni ayon kay Mrs. Ka-Business, routine for everyday. So alam mo kung ano yung mga routine doon, 'di ba? So hindi na dapat ikaw kausapin, hindi na ikaw dapat sabihan na makisuyo o halika dito tulungan mo naman kami para madali yung trabaho natin. Kumbaga, tama nga yung sinasabi ni Mr. Ka-Business at saka ni Kuya Buknoy. Malaki ka na, hindi ka na dapat paulit-ulit sasabihan. Hindi na dapat sa iyo ipapaulit sasabihin na gawin mo to, gawin mo yan. Although alam mo na yun, this is that everyday routine na gagawin ng mga kagwang. So kung hindi mo alam, nandyan yung kagwang, tanungin mo ano ba yung maitulong ko, ano ba yung dapat kong gawin, kasi hindi ko pa alam. Kung talagang matulungin ka at hindi ka tamad, apwera lang po pag tamad ka, kasi you don't care, di ba? Yun lang po yun, mga kababayan. So continue po natin. May nakisuyo ka kay Kuya Reggie. Okay? Tapos nung ginawa niya naman, tapos na. Yung tinatapon ng ako. Oo. Tapos ngayon, bakit may tanong mo kung sumasama yung loob Eh, niya sa'yo? napansin mo sa kanya, tahimik na. Tapos minsan nagkasalubong kami. Tahimik na kasi gagawin din inisip ko yung sasakyan. Tapos yung napansin ko, hindi ko alam kung gusto niya bang ayaw na ba. Kasi naglinis na rin ako doon. Naalala ko nung naglinis ako sa kulay pula. Yung umalis siya. Sige, mag-usap kayo ng mahinahon, G. Siguro, parang nangingi siya ng paliwanag sa bagay na yun para maging klaro. Pakiramdam niya kasi, siguro interpret ko na lang din para sa kapakanan ng ating mga viewers. Sabatahin mo kung mali yung aking pagkaunawa doon sa sinasabi mo para sa kapakanan ng ating viewers, na nung panahon di umano na si Bornok ay nakisuyo kay Kuya Reggie niya ng isang bagay na gagawin nung ginawa naman ng Kuya Reggie. Ang problema ay parang hindi na raw siya pinansin, tahimik na si Reggie, guys. Kaya na itanong na galit ba si Kuya Reggie na siya ay nakikisuyo? Tama no? Okay, yun. Galit daw ba si Kuya Reggie niya sa kanya dahil siya ay nakikisuyo kay Reggie? Okay. Paliwanagan ito. Unang-una, hindi gumagawa magalit sa kasi sino sa inyo. Hindi gumagawa magalit yun. Tulad ng sabi ko kanina, under transition pa ako nung nakarang mga araw dahil sa magbulutak ko, naayos na kabilaan mo sa bahay, lumipat. Magbulutak pa sa transition yung buhay ko na from ganitong sistema to ganitong sistema, kaya hindi pa intact yung focus ng isipan ko. Kaya madalas na nag-iisa ako na lagi nag-iisip. Kung napapansin na yata sa ninyo, pati sa bilang sinakita na madalas nakatingala ako, nag-iisip ako. Yun ba yung time na yun na may gusto na sabihin? Ito yung sasabihin ko sa kanya kasi papansin mo naman ako pagka nagsalita naman ako doon sa kasi yung pag pumasok kasi ako, iniiwan ko muna yung problema ko. Pero pag hindi ko kaya, nagsasabi ako kay Kuya, ganito yan, ganito na naman ako. Pero okay na to, iniiwanan ko muna sa bahay yan. Yung trabaho, kasi dito naman ako sa trabaho. Pag pupunta ako dito, hindi mo makikita na nalungkot. Pero pag hindi ko talaga kaya, nagsasabi ako. Kasi professionalism, yung parang may saklaw, ano? Kasi kung hindi mo kayang
ano yun sa utak mo, tutulala ka, kami makakapansin ng lahat eh. Pag di mo kaya, magsabi ka kung sino yung mas gusto mo makausap. Para huwag ka munang pumasok. Huwag ka muna. Oo. Anyway, tapos na po yun. Nakalipas na po yun. Hiningi ko rin na mga kapatid ko isang pagkakataon ito. Kaya po, Teka muna, tapos sandali lang, Reggie. Hindi mo kailangan hingiin yan. Bakit mo kailangan hingin yung isang pagkakataon? Wala namang may sinabi pa sa iyo na akala ko kaya relax, tubig. Bigyan na tubig si Kuya Reggie. Pakisuyo ako. Ayun mga kababayan. So, eto. Maganda nga talaga naman yung pamamaraan ni Borno. Professionalism, baga ang sabi ni Kabisnes. Kasi, kung may problema ka, huwag mong dalhin sa trabaho mo yung problema mo. Kasi, pag dadalhin mo yun sa trabaho mo yung problema mo, wendang ang utak mo. 'Di ba? Halimbawa ako, nagtatrabaho ako dito sa ibang bansa. Pag puro problema ang ipapairaling ko dito, hindi ako makakakonsentrate sa trabaho. So, isang tabi mo yung problema kasi gusto mo mag-earn ng money. So, kumbaga, hindi magandang rason itong kay Renji na dahil sa nangyari sa buhay niya, kaya hindi siya nakaka-concentrate doon sa trabaho niya, kaya hindi, kumbaga, ang sinasabi niya, nagpapaliwanag siya is lutang yung isip niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, wala pa siya sa concentration, wala pa sa intact yung utak niya. That is not the reason na kaya ka naging tamad, ayaw mong magtrabaho, ayaw mong, although nandyan ka, na sinasahuran ka, pero tulog ka doon, nag-cellphone at natutulog ka lang, hindi ka marunong tumulong, hindi ka marunong magkusa ng tumulong sa mga kapwa mo, sa mga kagwang. Dahil may problema ka. Hindi po rason yun, kasi lahat tayo may problema. Kung gusto mo ng trabaho, isang tabi mo yung problema mo. Kung hindi mo kaya, then voice it out. Kausapin mo kung sino yung makausap mo. Hindi yun, idadaan mo doon sa hindi ka magtatrabaho. Bakit ka pa pumasok kung ganun naman ang iniisip mo? Di you stay at home? Ayaw mo munang pumasok na, ayaw mo munang pumasok dahil may problema ka. Hindi yung problema dalhin mo doon sa trabaho mo. It can affect your work. Mawawalan ka ng trabaho sa ginagawang ganun. 'Di ba? Hindi natin pwede dalhin ang problema natin, personal man o hindi, doon sa ating trabaho kasi maapektuhan ng trabaho natin, mawawalan ka ng trabaho. At kung halimbawa na lang, hindi maunawain ito si Kabisnes. Si Mr. Kabisnes ay hindi maunawain, hindi matulungin at hindi maawain sa tao. Hindi matagal ka na tinanggal, inalis ka na dyan. Kasi nga dyan sa pinapakita mong ugali na hindi ka marunong tumulong. 'Di ba mga kababayan? So, sa akin namang palagay, sa akin namang opinion, maganda rin naman ito at na-voice out nila para malaman ni Renji kung ano yung pagkakamali niya. Maganda rin naman ito sa kanya ay ina-accept niya, tinatanggap niya yung pagkakamali niya at pagkukulang niya at hindi niya paging matulungin sa mga kagwang at sa mga M's dito kay Kila Kabisnes family ay tinatanggap niya. Although yun ang pinakamaganda, you have to accept the reality na nagkamali ka. So hindi mo naman mai-improve yung sarili mo kung hindi ka nagkamali. Hindi mo naman alam kung paano mo itutuwid yung pagkakamali mo kung hindi ka napuna ng tao. So, ito pong pagkapuna ng mga kagwang at 3Ms dito sa pangungugali ni Renji ay naging mali po sa mata ng mga viewers na supporter ni Renji. Analyze po natin, kung i-analyze po natin kung ano po yun talaga ang kaduluduluhan ng kanilang komprontasyon. Ang pagkakomprontasyon po nila dito kay Renji ay yung tungkol hindi siya marunong magkusang tumulong. Kumbaga, inuuna niya yung problema niya, dinadala niya doon sa trabaho yung problema niya. Yun ang pinapairal niya yung problema niya kasi yun ang katwiran niya
Hindi ba? So, mga kababayan, dito sa abroad, survivor ka dito. Kailangan i-survive mo lahat yun. Kasi wala kang kausap dito. Hindi mo ma-voice out kung kanino yung problema mo. Kikinikim-kim mo na lang yun. Hindi ba? So, wag natin dalhin ang problema natin sa ating trabaho. Kasi ako kahit ano kabigat sa damdamin ko, kabigat dito sa puso ko. Pag pumasok na ako sa trabaho ko, iwan ko na po yung problema ko dito sa kwarto ko para hindi makaapekto. Enjoy lang ako sa trabaho ko na parang minsan hindi ko napapansin yung amo ko nasa likuran ko kasi kinoconcentrate ko yung trabaho ko kaysa dun sa problema ko. Ganon yun. Hindi yun ikatuwiran ni Renji. May problema siya kaya hindi siya nakaka-concentrate. Hindi pa kompleto yung utak niya doon. Kasi may problema siya. Dinala niya doon sa kanyang trabaho. Ang problema niya siya naman ang gumawa. Nako naman. So, dito po sa mga supporters ni Renji. Alam ko po, minahal niyo si Renji. Huwag naman po natin ibas si Intoy. Sa totoo lang po, sa lahat sila ng mga kagwang, si Intoy ang marunong mag-explain. Si Intoy ang may sense kung mag-explain. Although alam natin ito, mahilig ito mambokya, mahilig ito mangokray sa mga kasamahan niya. Pero pag sa sitwasyon na kailangan niya ipaliwanag, alam niya kung anong ipapaliwanag niya. Kung nandun naman sila sa pagbibiruan, siya ang nakakatawa. Sa kanyang biro ay matatawa ka. Sa kanyang salita, matatawa ka. Hindi ba mga kababayan? So, ito po ay pinapaliwanag lang namin being reactor na sa mga taong nagko-comments o nambabash dito sa mga kagwang. Kasi itong ginawa ng mga kagwang ay para sa kabutihan ni Renji po ito na mga kababayan na gusto namin ipaliwanag talaga sa inyo na itong ginawa ng kagwang is para sa kabutihan ito ni Renji na ma-prove pa niya at matanggal niya yung ugali niyang ganyan. At least tanggalin niya yung ugali niyang ganyan, baguhin niya, ilagay niya yung bago niyang ugali. Hindi ba? Kasi work team ang kailangan dito. Yun ang sinasabing work team. Kasi nagtatrabaho sila eh. May trabaho sila. Kailangan nilang magtulungan doon sa team na yun. Kasi doon sila sumasahod sa isang team na yun. So kung halimbawa naman ay yung isang team na yun nandun ka, ayaw mo magtrabaho, ayaw mong tumulong, bakit ka pa sumali doon sa team na yun? Bakit gusto mo pang sumahod doon sa team na yun kung wala ka namang kusa, tamad ka naman? Better matulog ka na lang sa bahay. Hindi ba, mga kababayan? Ganun lang po yung kasimple. So, yung galit po natin, ang pambabash po natin dyan kay Intoy, bawas-bawasan po natin. Kasi, at saka panoorin po natin yung buong video ni Ka-Business bago po tayo mag-comments. Kasi kung hindi natin napanood lahat ng video, nagko-comments tayo. Mali-mali yung comments natin. Tapos in ending, napanood natin, ay maganda pala yung ending. Yun. Pero nag-comments na po tayo doon. Na binas na natin ay kung galit na galit tayo doon sa tao. Kasi ang akala natin na nipsip o nagsumbong yun para maalis o para maano yung isang tao. Hindi. Kaya nila ginawa yun para maituwid itong pagkakamali ni Renji. Maituwid nila sa tama na pamamaraan itong si Renji. Hindi ba? Although nakita naman natin, nagpaliwanag naman si Renji, nagpapasalamat siya at mayroon nakapuna sa kanya para ma-improve niya ang trabaho niya, para maiwasan niya kung ano ang dapat iwasan, para yung ugali niya, maiba niya, matanggal niya yung pangungugali niya, hindi matulungin. Kasi pag hindi sila nag-voice out, ano bang alam ni Ka-Business? Hindi din alam siyempre ipapatuloy nitong si Renji ang kanyang pangungugali.
Na wala namang naninita sa kanya, walang nakakapuna sa kanya eh. Kumbaga, hindi siya pinapakialaman. Maganda ito kaila sa Kagwang at saka sa M na nagbo-voice out sila kung ano yung nakikita nila. Sinasabi nila kung ano yung nakikita nila. Para ikaw ay maiba mo, yung mga ginagawa mo dati ay maiwasan mo na. Kumbaga na-improve ka. So, there is a love and care na nandoon kila Intoy na yun para doon sa kanya. Kasi kung hindi mo naman pinapahalagahan yung isang tao doon sa isang team, bakit pa sila magbo-voice out? Eh di pinabayaan na lang sana nila itong si Renji kung ano yung ginagawa niya hanggang si Kabisnes ang makapuna sa kanya. Isa kanila hindi, because they want you to prove, they want you to change. Kaya ginawa nila yun para maiba, para maiwasan mo kung ano yung dapat mong iwasan. Kaya nila sinabi yun, kaya nila ginawa yun. Hindi po ba mga kababayan? Malinaw na malinaw po yung talagang ganon. So, hindi po natin pwede na lang basta-bastang i-comments na ibabash natin o galit tayo doon sa isang tao na hindi pa natin alam kung ano yung pangyayari hanggang sa end ng video. Alam ko po maraming nagmamahal na mga kabisnes dyan dito kay Renji. Hindi po natin sila kilala sa personal. Hindi po natin alam ang pangungugali nila. At magpapasalamat na lang tayo at na-i-vlog ni Kabisnes na dito ay makikita natin kung ano yung tunay na pangungugali nila. Hindi ba mga kababayan? So kung hindi nila ibilinag ito, alam ba natin na may pagkatamad ito si Renji? Alam ba natin na hindi ito matulungin sa mga kagwang? Siyempre hindi natin alam. So we're going to continue na mahalin o continue na isympathize si Renji na hindi natin alam na mayroon pala siyang pangungugaling hindi maganda. Hindi ba? So, ang ating nakikita na lang pagkakamali, yung doon kila Intoy kasi sila yung mali eh. Ganun po yun mga kababayan. Hindi natin nakikita itong si Renji kung ano yung pangungugali niya. Doon na tayo nagbase, binase na lang natin doon sa panonood natin sa explanation ni Intoy na nagsumbong. Kasi nagsumbong eh. Ibig sabihin na nipsip. Kumbaga, hindi po natin pwede basta iganon yung tao na hindi naman talaga yun talaga nababase doon. Diba mga kababayan? So, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. Before anything else, please don't forget to subscribe Alminda Mix Vlog, Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family at ang Thinking Body, ang kanilang editor. At saka po, pa-shoutout po ako sa lahat ng mga nanonood sa akin at sa aking mga subscriber dyan. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. At pakisupport po natin ang lahat ng mga reaktor ni Kabisnes Official at Papa Dins TV, ang Taong Gala, Analisa Reality TV, Anime Reactor, Karlingap Turak, at si PLC Katangay Vlog at saka Densyak TV. Pakisupport po natin silang lahat. At dito po nagtatapos ang aking reaction. Ito po si Alminda Mix Vlog nagsasabi magandang gabi at may Allah bless us all. Bye bye po sa lahat.